May pakikita po ako sa inyong isang resort sa Shangri-La. Shangri-La, Boracay. Ang per night po nito is 22,500. This is a high-end luxury resort. It is just 25,000 per day. Yung mga condo unit po sa BGC, 90,000 per month sa BGC Taguig po. Ganyan po ba ang itsura nung rest house? Na narenta? Wala pong information. Wala po kaming information on the anong klase pong safe house. Muli na namang binusisi ng mga mambabatas ang pondo ni Vice President Sara Duterte at napag-alaman nila na milyon-milyon ang ginastos daw para sa mga safe houses. Pero para saan nga ba itong mga safe house? Walang nakasagot sa tanong na yan dahil si Vice President Sara Duterte hindi na naman sumipot. Blanco ang kamera dahil wala rin ang sinumang opisyal ng OVP. Magandang gabi, ako po si Pinky Webb. At ako naman si Corina Sanchez Rojas. Simulan na natin ang agenda. Umano'y drug den malapit sa Malacanang, sinalakay ng NBI. 18 katao, arestado. Senate President Chis Escudero tutol sa plano ni Senador Bato de la Rosa na mamuno sa investigasyon sa drug war. Senador Bongo hindi rin daw dapat manguna. Hiling na house o hospital arrest ni Pastor Apollo Kibuloy ibinasura ng Pasig RTC. Kanyang abogado at ilang miyembro ng KOJC nahaharap na rin ngayon sa reklamo. Vice President Sara Duterte no-show na naman sa pagdinig ng Kamara sa paggasta ng kanyang budget. 6 na OVP officials ipinasobpina. Pangulong Bongbong Marcos at dating Vice President Leni Robredo nagkita sa isang event sa Sorsogon. Ang magkaribal noong 2022, nagkamayan. At Liam Payne ng One Direction pumanaw na. Pakikiramay at pagluluksa ng fans bumuhos. Labing-walo arestado sa isang anti-drug operation sa Maynila. Ang sinalakay ng NBI, isa umanong drug den na malapit lang sa palasyo mismo. Narito ang agenda report ni Nancy Carvajal. Nagkalat ang mga kahoy at bubog matapos bumagsak ang pangalawang palapag ng isang pinaghihinalaang drug den malapit mismo sa Malacanang Complex. Nagpulasan pero nahuli rin ang 18 katao nang salakayin ng NBI ang isang lumang gusali sa Nicanor Padilla Street, San Miguel District, Miyerkules ng gabi. Ilang sachet ng pinaghihinalaang shabu at drug paraphernalia ang nakumpiska sa lugar. Ayon sa NBI, ang bumagsak na palapag ay kung saan umano ginagawa ang mga drug session. Nakailang operasyon na rin ang NBI sa naturang lugar noong kasagsagan ng Duterte War on Drugs. Sa pagkakataong ito, ang impormasyon sa sinasabing drug den nanggaling umano sa isang military unit na itinilaga sa loob ng Malacanang Complex. May access ang mga residente sa lugar, isang side gate na walang bantay ng PSG. 3 babae ang ilan sa mga naaresto. Ang isa sa kanila, umaming may pinatatakbong iligal na pasugalan. Kayo yung bukis. Hindi po, nagpapataya lang. Kayo yung nagtataya. Opo, nagpapataya. Kayo nagpapataya. Di ba illegal din yun? Opo, ma'am. Isang PWD rin ang naaresto. Sinabi naman ng ilan pang nakatira sa gusali, matagal na itong inabandona ng may-ari. Para sa agenda, Nancy Carvajal,
BNC. Hindi dapat manguna sina Senador Bato de la Rosa at Senador Bongo sa ikinakasang investigasyon ng Senado sa drug war killings noong panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kay Senate President Francis Escudero, mas mainam na ibang komite na lang para hindi mapagbintangang personal o hindi patas ang magiging mga pagdinig. Committee of the Whole, option yan. Pero ang tinitingnan ko rin ay iba pang komite na pwedeng mag-handle nito maliban sa komite ni Senator Bato. Siyempre, may karapatan siya at bahagi siya dun sa pagtalakay at discuss ng bagay na yun. Nadawit sa umano'y reward system at EJK sina De La Rosa at Go sa investigasyon ng Quadcom sa Kamara. May riin namang itinanggi ng dalawa ang mga alegasyon laban sa kanila. Sa pagbusisi muli sa pondo ng Office of the Vice President, napansin ng House Committee on Good Government and Public Accountability na milyon-milyon ang ginastos daw para sa mga safe house. May agenda report si Zandro Ochona live mula sa Batasang Pambansa. Zandro, naipaliwanag ba kung para saan ba itong mga safe house na ito? Corina, wala kasing dumalo mula sa Office of the Vice President at tanging ang Commission on Audit lang ang sumipot. Inisa-isa ng mga kongresista ang acknowledgement receipt na isinumite ng Office of the Vice President sa Commission on Audit. Dito nabatid na umabot sa 16 million pesos ang ginasta ng OVP para sa mga ito noong 2022. Base na rin sa pagharap ng Intelligence and Confidential Fund Audit Officer ng COA. At lumalabas din po dito, in 11 days, ang nagastos po nila sa safe houses is 16 million. Yes, Mr. Chair. Ayan po. Okay. Ano po yung pinakamurang safe house na kanilang nirentahan in 11 days? Yung pinakamura po. Magkano po yun? Mr. Chair, it's 250,000 po. At ano naman, magkano naman po yung pinakamalaki? Mr. Chair, meron pong 1 million po, Mr. Chair. Tama po ba yun? 34 na acknowledgement receipt ang binusisi kanina. Ibig sabihin, 34 na individual at posibleng 34 na safe house din ang binayaran. Hindi tuloy maiwasang tanungin kung ano ang amenities ng naturang mga safe house. May pakikita po ako sa inyong isang resort sa Shangri-La. Shangri-La, Boracay. Ang per night po nito is 22,500. This is a high-end luxury resort. It is just 25,000 per day. Yung mga condo unit po sa BGC. Yan po. 90,000 per day. 90,000 per month sa BGC Taguig po. Ganyan po ba ang itsura nung rest house? Na narenta? Wala pong information. Wala po kaming information on the anong klase pong safe house. Kaya takang-taka ang mga kongresista kaugnay dito. Alam po ninyo, medyo dapat nung tinitignan po ninyo, nagtaka na kayo sa laki po ng rental sa in 11 days eh. 16 million, very glaring na po yun eh. Ang katanungan ko po wala pong paraan na magagawa ang COA para malaman kung gawa-gawa lang ang mga acknowledgement receipts na sinabmit. Would my statement be correct? Yes, Mr. Chair. I beg your pardon? Tama? Tama po. May mga resibo kasing initials lang ang nakalagay na tumanggap ng bayad para sa mga safe house. Kung ganitong proof lang ang papasa na sa COA, wala na talaga kayong paraan para matanong yung taong tumanggap ng pera.
Di po ba? Yes, Mr. Chair. It is really yung pag sa Intel and Confif Fund po. There's no verification. Also, even if we have means right now, yung manpower po ng ICFAO cannot handle if alone itong si OVP, we cannot verify all those people. 6 na opisyal ng OVP ang pinapasabina. Hindi pa rin kasi sila sumipot sa pagdinig ngayong araw matapos mapadalhan ng show cause order noong nakaraang pagdinig. Nauwi naman sa sagutan sa pagitan ni Surigao del Sur Representative Johnny Pimentel at dating DepEd Yusek Epimaco Densing na magkalaban para sa pagkagobernador sa Surigao del Sur. Pinaratangan kasi ni Pimentel na humihingi ng komisyon si Densing kapalit ng pagtatayo ng school building sa mga nasasakupan ng mga kongresista. Asking for commission. And that's the very reason I'm process-oriented. Sasabihin mo, Mr. Chair, process-oriented po ako, Mr. ang mga Chair. Congressmen, gusto mo mag-executive session tayo, ipapakita ko sa iyo mga congressmen. Sige, wala akong nakausap. Yung sa Manila nyo, I was never with Architect Texon. Order please. 1 minute Chair. suspension is declared by the chair. Corina, binusisi rin ang issue ng Youth Leadership Summit ng DepEd sa ilalim ng pamumuno ni VP Sara dahil yan sa mga questionableng documentation at liquidation report. Corina. Sandro, si Yusek Gloria Mercado nung nakaraang pagdinig, nagbalik ng mga envelope, hindi ba, na pinaglagyan daw ng nasa 450,000 pesos kada isang envelope para sa hindi malinaw na dahilan o kung para saan yun, basta't galing daw kay VP Sara. Muli ba siyang humarap ngayon? Alam mo, Corina, hindi siya humarap ngayong pagdinig. Pero may isa pang nagko-corroborate doon sa kanyang mga sinabi. Ito ay si Attorney Resty Osias, ang Director 4 at Chairperson ng Bids and Awards Committee ng DepEd, na nakatanggap din daw siya ng 4 na sobre at hindi rin niya alam kung para saan ito. Corina. Pero kanyang isiniwalat o pinatotohanan na ito'y galing daw kay VP Sara. Oo, maidagdag ko lang din, Corina, siya rin daw ay pinatawag nung binabanggit ng huling pagdinig na si ASEC Sunshine Fajarda ng DepEd. At binabanggit nga rin niya na yun yung nagpatawag sa kanya at doon din niya natanggap yung sobre. Kung kaya't kanina, dahil hindi pa rin nga dumadalo itong si ASEC Fajarda, ay pinasasabpina na rin siya ng komite at kagaya nung 6 na opisyal ng OVP ay may lookout order na rin na nire-request ang komite mula sa Bureau of Immigration at Department of Justice. Corina. Okay, maraming salamat, Sandro Ochona. Live nag-uulat mula sa Batasang Pambansa. Nahaharap ngayon sa kasong sedition at inciting to sedition ang abogado ni KOJC leader Apollo Quiboloy na si Esralito Torion at ilang miyembro ng religious group. Nag-ugat ang kasong isinampa ng PNP-CIDG sa Justice Department sa pagbarikada ng grupo ni Torion sa KOJC compound sa Davao City noong kasagsagan ng operasyon para hulihin si Quiboloy. Basihan din ng kaso ang pag-atake umano ng mga taga-suporta ni Quiboloy sa mga pulis na magsisilbi sana ng arrest warrant laban kay KOJC leader. Kasama rin sa mga kinasuhan ang SMNI anchors na sina Lorraine Badoy at Eric Celis. We await the receipt of the complaint if required by the DOJ and will answer accordingly. I was even at a loss as to where did I utter words that would incite to sedition. I was just defending my client. Nakakulong ngayon sa Camp Crame si Quiboloy at nahaharap sa patong-patong na kasong human trafficking at sexual abuse. Kanina lamang, ibinasura ng Pasig RTC ang hiling ni Quiboloy para sa house o hospital arrest. Matapos mapabilang sa partial list ng official candidates sa pagkasenador, sinusubukan ngayong harangin naman ng isang labor group ang kandidatura ni Pastor Apollo Quiboloy.
Nagsampa ng petisyon sa COMELEC ang Workers and Peasants Party, ang mismong partido na bit-bit ng nakakulong na KOJC leader sa kanyang pagtakbo. Giit ng grupong pinamumunuan ng kapwa senatorial aspirant na si Sonny Matula, wala sa kanila ang pumayag sa kandidatura ni Kibuloy. Nauna nang sinabi ng abogado ni Kibuloy na si Mark Tolentino na siya ang tunay na pinuno ng WPP at bumuo lang ng paksyon si Matula. Samantala, naghain din ng petisyon ang kampo naman ni Kibuloy para ideklarang nuisance candidate si Matula. Maaari namang maging independent senatorial candidate si Apollo Kibuloy. Ayon yan kay COMELEC Chairman George Garcia. May pahayag rin si Garcia sa inihaing petisyon ng kampo ni Sonny Matula. Hindi po yata sa aking palagay sa initial kong pagkakatingin, hindi siya isang petisyon, isa siyang sulat. So kung sabihin na natin na ang isang tao kine-question ang kanyang pagiging kandidato nung mismong partido na yan, pwede naman siyang independent candidate and therefore yung independent candidate pwede pa rin po makatakbo. Hindi illegal, pero tama nga ba mga nahaharap sa iba't ibang kaso, nakakatakbo at minsan nananalo pa sa halalan? Paano na nga ba o panahon na ba para baguhin ang election laws ng bansa? Makakausap po natin ngayon si dating COMELEC Commissioner Gregorio Larrazabal. Attorney Larrazabal, magandang gabi po sa inyo. Good evening, Pinky. Salamat sa pagtawag. You're welcome, sir. Ano po ba yung masasabi niyo dito muna sa kandidatura ni Pastor Apollo Kibuloy? Well, based on what I heard sa news reports kanina is they're questioning yung capacity niya as a candidate, and yung kona niya sa candidate of a party. Ayon naman sa batas, maski matanggal yung kona mo or party, pwede ka pa rin tumakbong independent. Now, yung isa na yung maski may kaso yan, unless of course may final judgment, pwede ka pa rin tumakbo. Opo. Yung sa kona mo, dun siguro muna tayo mag-focus, sir, no? Kasi nga dalawang bahagi ito. So it doesn't really matter para sa inyo dahil at the end of the day, pwede naman po siyang tumakbo bilang isang independent candidate. Pwede naman po. Ang diferensya lang yan is, obviously, kung if you're a candidate with a political party, pwede ka substitute. Kung independent ka, hindi ka na pwede i-substitute. Opo. Yun lang ang pwedeng maging parang balakid, kumbaga, kung maging independent siya. Pero dito po sa kaso ng WPP, kung saan dalawa yung nagsasabi, isa sinasabi, siya yung, kumbaga, parang leader, yung isa naman sinasabi, ay hindi, isang paksyon lang yan. Who decides on this? Will it be up to the COMELEC? It will be. Actually, Pinky, before the filing of a certificate of candidacy, yung mga political parties nag-submit na ng authorized signatory sa COMELEC. So for example, PRP, PFP, UNA, or NUP, NPC, mga political parties, they have to submit to COMELEC yung pangalan ng mga authorized signatories sa signature nila para alam ng COMELEC na ito yung tao na pwede mag-sign ng CONA. Okay, that's why at the end of the day, kailangan po ang COMELEC ang magdesisyon dito kung kaninong paksyon ba talaga itong WPP. Tama po yan. Okay. Yung second issue po, wala ho ba talagang hadlang dun sa mga nahaharap sa kaso para tumakbo sa isang halalan? Gaya ng sabi nyo nga kanina, attorney, kailangan hindi ho ba dapat final and executory? Dapat final judgment na po yan. In fact, since nandun pa ko sa COMELEC, yun ang advocacy namin na dapat baguhin ang election code natin. Dapat pagripaso po yan, hindi piecemeal. Dapat holistic ang approach po yan, pero para i-plug po natin mga loopholes. Okay, ano ang mga dapat baguhin? Ay, dami po yan. Where do I start? Siguro the top 3, sir. Top 3 is yung expenditure limit. Ikalawa, yung requirement na yung a person can run unless, of course, by final judgment. Final judgment is issued by the court. Pangatlo po, yung mga election offenses po natin, medyo outdated na po yan. Okay. Yung pong can run by final judgment, ibig nyo sabihin para sa inyo kahit na po mag-guilty sa isang RTC, para po sa inyo dapat hindi na payagang tumakbo? Pwede po yan. Depende po sa Congress yan kasi that's both houses. But
Kasi yung iba kasi now is maski guilty sa RTC, guilty sa CA, pwede pa rin tumakbo. In fact, there was before na may mga officials na may kaso, na convict na sila, pero po yung tumakbo kasi tumakbo sila sa Supreme Court. Next, hindi pa na-design ng Supreme Court, they were able to serve. Kumbaga, kasi meron pa silang MR, Motion for Reconsideration, di ho Yes ba? po, next. All Yes right. po. And then yung sa expenditure, bakit ho kailangan repasuhin din po ito, sir? Ang limit po is 3, 5, 10 pesos per voter. Do you believe that? Mas sasakay ka na jeepney, yung 5 piso, hindi ka makaabot sa destination mo. Wala na yun. I think Very that's outdated. That's outdated na. And we need to bring that to the current times po. Opo. Yung 3 pesos, in the 1980s, malaki po yan. But now, medyo maliit na po yan. Magkano na ho kaya ngayon, sir? Ang suggestion po doon, dapat that should be graduated. Depending on position, may 50 pesos, may 20 pesos, may 10 pesos. But depende po yan. For example, tatabok ka mayor, then ang number of registered voters mo is 3,000. So times 3, so 9,000 pesos lang magastos mo for the whole campaign period. Opo. Kulang po yun. I think kulang po yan. At para pong joke. Well, I think we need to rectify some things po. And that's why, nandun po ako, I was an advocate pa before, election lawyer. Kailangan pabuguhin po yan. And that takes time, that takes a lot of political will po. Okay. Yung premature campaigning naman po, marami bang gray areas dyan? Okay, ito yun. And that's why we need to revise the Omnibus Election Code. Because Omnibus Election Code po natin, manual elections pa po yan. Yes, sir. Go ahead. All right, we lost him, no? Si Commissioner Gregorio Larrazabal, dating former COMELEC Commissioner. Sir, ganun pa man, maraming salamat po sa inyong oras. Samantala, kinalampag ni Senador J.V. Ejercito ang Kamara na bilisan ang pag-amyenda nito sa Universal Healthcare Law. Lusot na sa Senado ang mga amendment at umaasa si Ejercito na maipapasa ng mga kongresista ang kanilang bersyon bago matapos ang taon para mabigyan ng sapat na panahon ang Bicameral Conference Committee na plansyahin ang anumang mga pagkakaiba. Isa sa mga pangunahing probisyon sa amyenda ang pagpigil sa paglilipat ng pondo ng PhilHealth sa ibang proyekto o programa ng gobyerno. Pinapalawak din ito ang PhilHealth coverage para maisama ang dental services. Minamandato rin ang regular reviews ng benefit packages ng ahensya. Pakikiramay at pagluluksa bumuhos kasunod ng biglaang pagpanaw ni One Direction star Liam Payne. Susunod yan sa Agenda. Check muna tayo ngayong rush hour. Kita sa live cam ng MMDA. Medyo mabilis naman ng kaunti ang takbo ng mga sasakyan sa north at southbound lanes. Balikan po natin si dating COMELEC Commissioner Gregorio Larrazabal. Attorney, welcome back po. Well, nice to be back. Sorry, okay. Putol kanina. Naiwan po tayo dun sa premature campaigning. Tell us more about this. Kasi ang rule before sa Omnibus Election Code is that the filing of certificate of candidacy is within the election period, but at least 1 day before the start of the campaign period. So before, filing ng 5 days or 8 days, pag the day after the last day of filing, campaign period na. Now kasi, because we need to fix the ballot phase, we need to make sure the list of candidates is maayos because mag-automate elections, inaga ng COMELEC yung filing. So, based on jurisprudence and based on the Piñera case, from the time you filed until the time na mag-start ng campaign period, hindi ka kandidato. Hindi ka kandidato. So, walang premature campaigning. Kaya nga po lahat ngayon pwedeng ilabas, hindi ho ba? Hindi kasi counted siya doon sa advertisement o sa guesting. At saka ito yung importante ba doon?
lahat ng gagawin mo now until the start of the campaign period, hindi mo kailangan i-report sa COMELEC yan. Hindi pa kasama sa limits expenses mo yan. Opo, yun na nga po. At medyo matagal, hindi ho ba? Kasi kapag national level, February ang umpisa ng kampanya. Opo. Kapag lokal po, ay March. March po. So, 90 days before elections, 45 days before elections. So, kailangan, basically, free for all talaga. You can do pretty much everything. Opo. Kasi you're not yet a candidate for purposes of premature campaigning. So dapat yan, i-plug na natin yung loophole na po yan. Opo. Yun po yung mga Sana. sinasabi ninyo na kailangan talagang ayusin sa Omnibus Election Code, hindi ho ba? Yung mga naglalakihang tarpaulin at nagsasabing mag-ingat sa mga biyahe o congratulations sa mga graduates, yung mga ganun ho ba, dapat tanggalin na rin? Under the law, hindi pa sila kandidato. So, di pa bawal yon. Pero yung mga ibang LGU, they conduct mga monthly na yung clean-up drives na tinatanggal yung mga tarpaulin. Sila mismo tumatanggal. Yung iba, hindi natatanggal. But yung iba, tinatanggal. Opo. Siguro ang tanong ko lang, last question, attorney, is panahon na ho ba para i-ban yung mga ganito pong naglalakihang tarpaulin at nagsasabi lang na mag-ingat tayo sa ating mga biyahe? Not naman ban or i-regulate, i-legislate na ma-regulate po yan, which will result into banning it. But anyway, you just have to be politically correct when you say it, but kailangan i-regulate na po yan para yung pag-file mo dapat, ang gusto ng iba, pag-file mo, at the end of the filing of the COC, dapat regulated na lahat yan. Until now, hindi pa regulated yun eh. Kasi under the law, pwede gawin. Pinapayagan. But if you revise the Omnibus Election Code, we can do it. Board. Maraming salamat po, former COMELEC Commissioner Gregorio Larrazabal. NBI at CIDG magsasani puwersa para imbestigahan ang pagpaslang kay dating PCSO Board Secretary Wesley Barayuga. Samantala, all-out na rin ang paghahanap ng pulisya kay dating presidential spokesperson Harry Roque. Yan ang agenda report ni Francis Polve. Ginagalugad na ng PNP ang Mindanao para matunton ang kinaroroonan ni Attorney Harry Roque. Ayon sa PNP, ito'y bunsod ng ilang impormasyon na naroon ang abogado. Una nang kinumpirma ng Bureau of Immigration na nasa bansa pa si Roque. Your guess is as good as mine, sir, with respect to his intention. Bakit doon po siya sa lugar po na yun tumakbo? But in fairness po, even prior dito sa report na meron cited po siya sa area po ng Mindanao, there were also reports earlier na locate din po siya at na-cited po siya somewhere in Region Tiren, even ng Calabarzon. Kilalang malapit sa mga Duterte si Roque na taga Mindanao. Matatanda ang pinaaresto ng Kamara si Roque matapos ang hindi dumalo sa mga pagdinig dito. May bagong development naman sa pagbubukas ng investigasyon sa pagpatay sa dating opisyal ng PCSO na si Wesley Barayuga. Mula ngayon, magsasani puwersa na ang PNP-CIDG at NBI. Matapos umanong ipag-utos ni Justice Secretary Boying Remulla na pag-isahin na lang ang pagtutok sa kaso ng dalawang ahensya. Ang PNP will be closely coordinating with the NBI. Instead of the NBI conducting lateral investigation, it will be a joint operation of the PNP and the CIDG with respect to the case of Wesley Barayuga po. Dagdag pa ni General Pajardo, bibigyan muna ng prioridad ang Barayuga case at susunod ang iba pang sensational cases na nabanggit sa Quad Committee hearing sa Kamara. Sa ngayon ay handa na ang PNP-CIDG na isampa ang kaso laban sa mga sangkot sa pagpatay kay Barayuga. Hinihintay lamang nila ang kaanak ng biktima para magsilbing private complainant. Posible rin umano na may ibang hawak na impormasyon ng NBI para mas mapalakas ang kanilang ebidensya sa kaso. Para sa agenda, Francis Polve, BNC. Para masiguro ang transparency sa eleksyon sa susunod na taon, ibinahagi ng Commission on Elections ang ilang plano para maitransmit agad ang resulta ng botohan. Ano-ano nga ba ang mga ito? Alamin sa agenda report ni Agatha Gregorio.
Noong halalan 2019, 7 oras na antala ang pagkuha ng resulta sa dami ng datang itinatransmit. Para hindi na maulit, 3 telco na ang pagkukunan ng SIM para sa mga makina. Yan ang Smart, Globe at Dito. 120,000 ang manggagaling sa Smart, tig 60,000 naman sa Globe at Dito. We wanted immediately, pagkatapos na matapos ng alas 7 ng gabi ng pagboto, dapat ba mga 7:30 nakapag-transmit na o hanggang 8 o'clock ang mismo mga makina. Pero tatandaan natin, bago kasi mag-transmit ng results, ay mag-iimprenta muna ang lahat ng makina ng siyam na election returns. At yung siyam na election returns ay pamamahagi na kaagad sa iba't ibang entities. Dagdag ni COMELEC Chairman George Garcia, ipapaskil agad sa labas ng mga presinto ang mga resulta. Bago mag-transmit ang Dito, ang Smart, ang Globe, alam na ng lahat, ng watchers, ng observers, ng Citizens Arm, ng partido, kung ano ang nakuhang boto ng bawat kandidato sa bawat presinto. Sabi rin ng poll body chief, may isang main at isang backup SIM para sa bawat makina. Para sigurado, may isa pang backup plan ang COMELEC. May mga plan A, plan B tayo kung sakaling mag-fail ang transmission using Starlink. Meron naman pwede makapag-transmit yung ibang telcos. Mag-fail ng transmission ng telcos, may naka-standby tayong Starlink halimbawa. 5,000 Starlink satellite na raw ang natanggap ng COMELEC. Pero nangako ang kumpanyang makukumpleto ang delivery ng 7,000 satellite bago matapos ang taon. Binisita rin ng mga opisyal ng COMELEC ang Dito upang malaman ang kapasidad nito at mga plano para sa eleksyon. Pag ganitong ka-importante ang isang activity ng bansa, may mga bad elements na will try to penetrate and disturb the election by way of cybersecurity attacks. No? And we should therefore protect the network to ensure that the transmission is actually secure and reliable and accurate. Kasama rin sa pinresenta ng Dito Telecommunity ang paggamit ng cloud. The cloud is very secure because it's a private cloud on virtual private network dedicated dun sa activity ng COMELEC to transmit election returns. And that cloud is protected with security layers so that it cannot be penetrated. Klinaro ni Garcia na ang nanalo ng kontrata para sa transmission sa halalan na I1 ang kumuha sa mga telco na panggagalingan ng mga SIM. Ngunit dapat pa rin pumirma ang COMELEC sa lahat ng kontratang papasukin ng I1 para sa eleksyon. Dagdag ni Garcia, kailangan isumite ang lahat ng produkto ng transmission sa COMELEC dahil ito ay pagmamay-ari ng komisyon. Para sa agenda, Agatha Gregorio, BNC. Olivares versus Olivares. Yan ang labanan sa pagka-mayor sa Parañaque sa 2025. Ang buong detalye sa agenda report ni Pierre Pastor. Mga miyembro ng isang pamilya nagpapalitan lang ng posisyon sa politika. Minsan magkakatunggali na rin. Sa Parañaque City, matagal nang nakapwesto ang mga Olivares. Pinangunahan ni Dr. Pablo Olivares na naging alkalde dito mula 1982 hanggang 1985. Sinundan na ito ng kanyang mga anak. Napalitan sila sandali ng pamilya Bernabe. Pero pinutol ni Edwin Olivares ang pamamayagpag ng mga Bernabe nang manalo siyang mayor laban kay Benjo Bernabe noong 2013. Kasalukuyang nakaupo sina Mayor Eric Olivares at Congressman Edwin Olivares. Sa darating na eleksyon 2025, nais ng magkapatid na magpalit ng posisyon. Si incumbent Mayor Eric ay tatakbong congressman ng 1st District at si incumbent Congressman Edwin ang tatakbong mayor. Magiging running mate niya si incumbent Vice Mayor Joan Villafuerte. Pero ang asawa ni Eric, si Eileen Claire Olivares, tatakbo ring mayor bilang independent candidate. Kakalabanin ni Eileen ang kanyang bayaw na si Edwin. Sa isang pahayag, sinabi ni Eileen na nakuha naman daw niya ang suporta ng kanyang father-in-law sa kanyang pagkandidato. Sa loob ng maraming panahon po, hindi po ganun talaga ako kasuportado po ng akin pong father-in-law. When I heard him say during his birthday, nung hiningan po siya ng birthday wish, at sinabi niya, nagwika po siya, sabi niya, Eileen, sana ikaw ang manalo. Ang laki-laki po talaga ng nagawa po nun sa akin kasi nabigyan po ako nun ng napakataas na kumpiyansa sa sarili ko na after all these years na lahat ng pinagdadanasan ko sa pamilya nila, ay nakita ko po na meron palang pagkakataon na magkakaroon po pala ng
gano'n na pagsuporta na manggagaling pa po sa ama po nila. Hindi po kasi ako kasama dun sa tinatawag na kamag-anak. We respect yung kanyang pagka-file. It's a free country. Dagdag pa rito ang kapatid na babae na Edwin at Eric na si Shannon Olivares ay sumusuporta sa pagtakbo ni Benjo Bernabe bilang Vice Mayor. Kumakandidato din si Shannon bilang councilor. Samantala, ang dating aktres na si Abby Viduya o Priscilla Almeda ay tatakbong konsihal ng Parañaque. Kapalit na asawa niyang si Jo Marie Eliana na nakatatlong termino na. Kasama ni Viduya sa pagkakonsehal ang panganay ni Congressman Edwin na si Paulo Olivares, George Marquez na anak ni Joey Marquez at Alma Moreno. Si George ay papalit kay Van Dolph Quezon, anak ni Dolphy, na nakakompleto na rin ng 3 termino bilang councilor. Ang Parañaque ay may 689,992 na populasyon base sa 2020 census. Meron naman silang 328,944 na registered voters at kumita ang lungsod noong 2023 ng 7.9 billion pesos. Para sa agenda, Pierre Pastor, BNC. Father of in vitro fertilization o IVF, yan ang ibinansag ni dating US President Donald Trump sa kanyang sarili. Humarap si Trump sa isang town hall event ng Fox News na puro kababaihan ang audience. Ayon kay Trump, suportado niya ang mga fertility treatment gaya ng IVF. Reproductive issues ang isa sa mga kahinaan ni Trump pagdating sa kanyang kampanya para makabalik sa White House. Oh, I want to talk about IVF. I'm the father of IVF, so I want to hear this question. We really are the party for IVF. We want fertilization, and it's all the way. And the Democrats tried to attack us on it, and we're out there on IVF even more than them. So we're totally in favor of it. Hindi ikinatuwa ng election rival ni Trump na si Vice President Kamala Harris ang naging komento nito tungkol sa IVF. Ayon kay Harris mismong ang mga abortion ban ni Trump ang naglilimita sa access sa IVF sa iba't ibang states. Naging mainit naman ang panayam kay Kamala Harris sa Fox News. Kung papalari, nangako si Harris ng isang clean break sa Biden presidency at magdadala siya ng fresh and new ideas sa White House. Naging palaban si Harris ng talakayin ng illegal na immigration. Sinisi niya ang Republicans dahil hindi raw sila nakapasa ng border bill. First bill, practically within hours of taking the oath, was a bill to fix our immigration system. Yes, ma'am. It was called the U.S. Citizenship Act of 2021. Exactly. It was essentially a pathway to citizenship for the... Yes, ma'am. May I finish responding, please? But you have to let me finish, You please. had the White House and the House and the Senate, and they didn't bring up that bill. I'm in the middle of responding to the point you're raising, and I'd like to finish. Yes, ma'am. The point is that we have a broken immigration system that needs to be repaired. Nagpasalamat si Pangulong Bongbong Marcos kay Israeli President Isaac Herzog sa pangangalagang ibinibigay sa mga Pilipinong nagtatrabaho at naninirahan sa Israel. Ayon kay Marcos, malaking bagay para sa Pilipinas ang ginagawang mabilis na pagtulong ng Israel para masiguro ang kaligtasan ng mga Pilipino. Umaasa rin ang Pangulo sa mabilis na kalutasan ng sigalot sa pagitan ng Israel at Hamas sa Gaza para sa kapayapaan sa gitnang silangan. Isa pang batch ng mga Pinoy mula Lebanon ang nakauwi na. Dumating ang grupo kaninang alas 4 ng hapon. Tinatayang may 11,000 na mga Pilipino sa Lebanon, kung saan binobomba pa rin ng Israel ang ilang Hezbollah targets. Sa ngayon, halos 500 na ang mga na-repatriate. Umabot na sa mahigit 2,300 ang bilang ng mga nasawi sa mga pag-atake ng Israel sa Lebanon. Lagpas 11,000 naman ang mga nasugatan. Walang humpay ang pambobomba ng Israel laban sa Hezbollah sa Lebanon, kaya naman nagbababala ang US na dapat tigilan ng Israel ang pag-atake sa mga civilian buildings. Ayon sa US, kahit na karapatan ng Israel na labanan ng Hezbollah, kailangan pa ring maprotektahan ang mga sibilyan. We understand that Hezbollah does operate at times from underneath
civilian homes, inside civilian homes. We've seen footage that has emerged over the course of the past 2 weeks of rockets and other military weapons held in civilian homes. So Israel does have a right to go after those legitimate targets, but they need to do so in a way that protects civilian infrastructure, protects civilians. Nagluluksa naman ngayon ang music industry sa pagkamatay ng former One Direction member na si Liam Payne. Ayon sa kapulisan, nahulog si Liam mula sa balkonahe ng kanyang tinutuluyang hotel room sa Buenos Aires, Argentina. Bago ang insidente, nakapag-update pa ang singer sa kanyang Snapchat account. Morning, everybody. Today, we ride. We're going to ride some horses. Bumuhos naman ang pakikiramay ng fans ng grupo sa mga naulila ni Liam. Ang ibang Directioners pumunta pa sa hotel kung saan nasawi ang singer. Sumikat si Liam bilang parte ng British pop group na One Direction, pero naging inactive ang grupo noong 2016. Namatay si Liam sa edad na 31. Pangulong Bongbong Marcos at dating Vice President Leni Robredo muling nagkita sa isang event. Susunod na yan sa agenda. Traffic check ulit. Punta tayo sa Commonwealth Techno Hub eastbound. Medyo nakakagulat din dahil mabilis ang daloy ng mga sasakyan ngayong rush hour. Update naman tayo sa local stock market at foreign exchange rate. Muli na namang bumaba ang Philippine Stock Exchange Index. Nagtapos ito sa 7,400 level matapos mabawasan ng 37 points o halos kalahating porsyento. Bahagyaring humina ang halaga ng piso kontra dolyar na nagsara sa 57 pesos at 80 centavos ngayong Huwebes. Nagsampa ng reklamo ang Securities and Exchange Commission laban sa isang ukay-ukay supplier na sangkot umano sa illegal investment schemes. Ayon sa SEC, nilabag ng may-ari ng Bulacan Ukay-Ukay Direct Supplier na si Elaine Silva ang Securities Regulation Code at Anti-Money Laundering Act. October 9 nang magsagawa ng entrapment operation ng mga otoridad sa Giginto, Bulacan. Kasunod yan ng reklamong nanghihingi umano si Silva ng mga investment na nagkakahalaga ng 2 milyong piso hanggang 4 na milyong piso nang walang permit mula sa SEC. Ang sinumang lumabag sa Securities Regulation Code ay maaaring makulong ng hanggang 21 taon o pagmultahin ng 5 milyong piso. Plano ng isang grupo at dating mambabatas na questionin sa Korte Suprema ang pagsasapribado ng Ninoy Aquino International Airport. Sa At the Forefront ng BNC, sinabi ni former Gabriela Party List Representative Lisa Masa na hinahanda na niya at ng Consumers Union of the Philippines ang ihahaing petisyon. Giit ni Masa, magdudulot lang ng pagtaas ng presyo ng mga serbisyo ang isinagawang privatization. Nitong Setyembre lang nang formal na namuno ang San Miguel-led consortium sa NAIA. Sila ang nanalong bidder para sa pagpapatakbo at rehabilitasyon ng paliparan. We believe that it is a vital, sensitive infrastructure. It has national interest in it, and also our national security can be jeopardized. Privatization only, only gives profit to the rich corporations, especially it can go to the multinational, foreign companies, and also it is a burden to the consumers. Umabot na sa 1 bilyong piso ang nakolekta ng Bangko Sentral ng Pilipinas sa kanilang coin deposit machines. Unang inilunsad ang proyekto noong June 2023 para gawing mas madali ang pagdedeposit ng publiko ng mga
perang barya. Mula noon, higit 200 milyong pirasong barya na ang nakolekta ng BSP. Ibabalik naman ang deposited coins sa mga kliyente sa pamamagitan ng kanilang electronic wallets gaya ng GCash, Maya o GoTime. Dahil sa panibagong milestone, magdadagdag pa ang BSP ng 25 pang coin deposit machines sa buong bansa. Victoria's Secret Angels balik rampa matapos ang 6 na taon. Susunod yan sa agenda. Isa pang traffic check sa EDSA Orense naman. Itong nakikita po ninyo sa MMDA live cam, ito na ang southbound. Sa ngayon, bumper to bumper na siya. Ang northbound naman, moderate to heavy traffic. Matapos ang mainit na labanan noong 2022 presidential elections, muling nagkasama sa isang event sina Pangulong Bongbong Marcos at dating Vice Presidente Leni Robredo. Parehong dumalo ang dating magkaribal sa inaugurasyon ng bagong sports arena sa Sorsogon City kaninang umaga. Pangunahing pandangal si Marcos habang si Robredo naman inimbitahan ni Senate President Francis Escudero na dumalo sa okasyon. Nagkamayan ng dalawa matapos magkasalubong sa holding area. Ayon kay Escudero, ito'y tanda ng sportsmanship ng dalawa. Alalahanin nyo, naglaban-laban kami ng 2016, kung maalala niya, for Vice President. Naglaban sila for President ng 2022. Para sa akin, symbolic yun dahil sa sports arena kami nagkasama-sama, an odd trio. Tingin ko ito, unang hakbang tungo sa ika nga, paghilom ng kung ano mga sugat, ano mang hindi pagkakaunawaan. Sa Sorsogon pa rin, wagiang Sinulog Festival ng Cebu sa tunggalian ng mga festival sa bansa. Ilang grupo mula sa iba't ibang panig ng Pilipinas ang naglaban-laban sa Kasanggayahan Festival Competition para ipakita ang kultura ng kanilang mga probinsya. Dito naging grand champion ang Cebu na hinakot din ang Best in Costume at Best in Moving Choreography Awards. Higit 4 na milyong piso ang iuuwi ng grupo sa kanilang pagkapanalo. Samantala, first runner-up naman ang Tanglawan Festival ng San Jose del Monte, Bulacan na may katumbas na 3 million peso prize. Isa si First Lady Liza Araneta Marcos sa mga judge ng paligsahan. Para sa mga Michael Jordan fans, isang must-have jersey ang isusubasta sa Sotheby's sa New York. Sinuot ng the greatest of all time ang jersey noong 1996 to 1997 NBA championship season ng Chicago Bulls. Ang kanyang estimated value, $4 to $6 million para sa kamisetang ito. Isusubasta rin ang ilan pang from his first 5 championships in red that has ever come to auction. So it's a very special jersey. We like to call it a unicorn. Isusubasta rin ang ilan pang Jordan jerseys, yung flag na isinuot niya nang matanggap niya ang gold medal noong 1992 Olympics at warm-up top and sneakers na kanyang ginamit nung nasa University of North Carolina pa siya. Matapos ang 6 na taon, Angels are back on the runway sa pagbabalik ng Victoria's Secret Fashion Show. Nagsimula ang New York show sa isang pasabog na performance mula kay Lisa ng K-pop girl group na Blackpink. Highlight din ng show si Gigi Hadid, suot ang iconic angel wings at ang mga OG. Yan yung mga OG Victoria's Secret models na sina Tyra Banks at Adriana Lima. Sinorpresa rin ng American singer na si Cher ang audience sa isang show-stealing performance. Ilang taong natigil ang sikat na fashion show matapos mabalot ng mga kontrobersya. Pero para sa ilang fans, sulit na sulit naman ang kanilang paghihintay.
sadyang pinahaba ni Direk yung portion Tapos na yun. biglang nag-cut sa atin? Oo, biglang nag-cut sa atin. Parang kasama tayo doon sa mga OG. Anong sinasabi nun? Ang ibig sabihin nun? Doon lang tayo sa OG. Sa OG na pwede pa. Ayan. Hindi ba? Pumayag ka na. Yes. At yan ang ating agenda ngayong gabi. Ako po si Pinky Webb. At ako naman si Corina Sanchez Rojas. Sa bawat issue may anggulo at ang balita may agenda.